So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, motos tayo ulit at itong re-reviewin natin ay request ng ating viewers na si David Michael Santiago. So Shaboy versus Cerdeo. So kung napanood nyo yung laban ni Cerdeo sa flip top nung Ahon 13, laban niya kay Husky ata yon. Kay Husky, feeling ko kay Husky yun. Sa pagkakatanda ko kay Husky na laban niya. So alam niyo na siguro kung ano yung kwento nun, no? Yung Husky versus Cerdeo nung Ahon 13, no? So sa mga hindi nakakaalam, yun po yung naglaplapan si Shaboy at Cerdeo sa battle. Tangina, antindi. First time kong makapanood ng ganun, no? So ngayon, after ng December or after ng Ahon 13, kinasa ni Mzite yung Shaboy versus Cerdeo. At syempre, since ayun nga yung issue or ayun nga yung naging sabihin natin, ayun nga yung naging trending nung December na yun, no? Bukod sa Sinyo Apex, 'di ba? Pinag-usapan din yung Shaboy Cerdeo pinag-usapan din yung pinag-usapan din yung Shaboy Cerdeo na naglalaban nga sa stage, 'di ba? So ayun, kinasa ni MZ yung laban at syempre ang ine-expect, nakausap ko na kasi si Shaboy about dito. So ang ine-expect ng karamihan, 'di ba? So ito daw yung part 2 ng nangyari dun sa Ahon 13, no? Sabi nung nakita pa lang yung lineup or nung nakita pa lang yung battle na to. So parang part 2 ng Ahon 13 na happenings, no? Pero since ngayon ko pa lang mapapanood to at nakausap ko na si Shaboy ng ilang beses kasi nagkita na kami ng ilang beses sa mga events, no? Nung una tinanong ako ni Shaboy kung napanood ko na daw ba yung laban niya kay Cerdeo. Sabi ko naman hindi pa. Ngayon pa lang I think na tinanong niya sa akin yun nung November, nung nagkita kami sa Sinag, November 18, sa Sinag yun event sa Circa ng Motus. Ayun, tinanong niya ako kung napanood ko na daw ba. Sabi ko hindi pa. So ayun, may idea naman na ako dito kasi sabi nga ni Shaboy is binali daw niya yung expectation ng tao na hindi, yun nga, marami kasi nagsabi na part 2 nga daw to nang nangyari dun sa Ahon 13. Pero ang ginawa ni Shaboy is hindi niya ginano, no? Binali niya expectation ng tao. So tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari sa laban na to. Anong battle, technicalan ba, comedy ba? Tignan natin kung anong klaseng laban to. So ayun, Shaboy versus Cerdeo. Ayan. David Michael Santiago, shoutout sa'yo. Alam ko matagal mo nang matagal mo nang na-request to, pero ngayon lang talaga ako nagka-time reviewin tong mga request na to kasi nga work, so yun. Tignan natin anong klaseng battle to. Let's go. Shoutout ulit kay David Michael Santiago. Unang banat para kay Deo. Gaspangan 2, pakinggan natin lang. Let's go! Go! Nakabahan ako. Palakpakan muna para sa promo battle. Promo. Gapo ka. Alam kong kaunti lang ang aking preparasyon. Dahil katatapos lang ng battle ko sa flip top at hindi ko maibibigay yung hinahangad yung ekspektasyon. Alam ko rin naman maraming nagtulong-tulong sa'yo para bigyan ako ng leksyon. Pwede mo bang ituro sila sa akin para mapuntahan ko sila sa kanilang direksyon? Heto ba? Oh, heto ba? Oh, heto ba? Oh, baka naman ito. Oh. Bakit hindi na lang natin palitan yung letter M ng letter A? At gawin natin itong Welcome to the Ambagan Battle League. Oh,
Sample, tutukan mo ko na maigi. Nandito tayo ngayon sa Bacoor, Cavite. At magingay para sa Ambagan Battle League! Ambagan! Sa kanan ko, pinagtulungan ng mga Motos MC. Ay, di, mali. Tinulungan ng mga Ambagan Battle MC. Magingay para kay Shaboy! Yeah! What the fuck, man? Kamusta, Shaboy? Atin nang alamin kung sino ang may kasalanan ng ahon. Ngayon mo ko tablahin. Yung ginawa natin na kontrobersya, ngayon natin harapin. Linis-linisan ka pa, Shaboy, tangina. May dala akong salamin. Oo, may dala akong salamin. Talagang sinali ko. Para saan? Para masabi mo na lahat ng mga sasabihin mo. Pagod ako ngayon. Sobrang layo ng biyahe ko. Kahit maglinis-linisan ka pa, Shaboy, salamin na mismo ang magsasabi na pangit yung imahe mo. O, di ba? Tangina niyo, masyado kayo seryoso. Seryoso ko eh. O, ganun ba? O, di ba? Anong gagawin mo ngayon? Sisisihin mo ko? Para maisalba yung masyado kayo seryoso. Seryoso ko eh. O, ganun ba? O, di ba? Si MZ yung bumoses doon ng seryoso ka eh. Anong gagawin mo ngayon? Sisisihin mo ko? Para maisalba yung sarili mo? Gago, di mo na kailangan sabihin yan. Sinisi ko na yung sarili ko. Oo, ako yung may kasalanan nun lahat. Kaya wag mo na akong pangunahan. Yung bangungot ng kahapon, madalas ko yung pagpuyatan. Yung pagkakamali ko, matagal ko na yung pinagdusahan. Kaya wala akong dapat patunayan sa'yo. Kami ang dapat may pag-usapan. Kasi, ang tanga-tanga mo kasi. Sa kagustuhan mong umangat yung iba, ikaw ay bumagsak. Yung kasama mo parang peking engineer. Yung mga plano niya palpak. Di ba sinabi ko na sa'yo yung plano? Ba't tinuloy mo pa? Nagubad lang yung tao, nainggit ka na? Gago. Kasi gago. In character ah. Kasi desperado ka pa, boy. Sa kagustuhan mong umangat yung iba, ikaw ay lumubog. Yung pinili mo na kaibigan, tinrider ka. Hinanapan ka ng butas. Pumayag ka sa halik. Ano tawag dun? Halik ni Judas? Di ba nilaglag ka pa niya sa tryout? Yung tadhana nagbiro. Yung inakala mong kaibigan mo, iniwang kang bigo. Sinisi ka sa lahat ng mga kasalanan. Kunwari matino. Tana parang drama eh, no? Naging drama-rama sa hapon to ah. Bilib din ako sa'yo, no? Di ka nagmalinis. Oo, hindi ka kumibo. Mas pinili mong manahimik kesa mang-away. Tinanggap mo na mag-isa kesa mandamay. Di ka naman naghugas ng kamay, pero mas pinili mong magbago. Kasi yung tao na linis-linisan, yun yung maruming tao. Isa pa, ganun. Sobrang daming peking tao. Magaling lang magpanggap. Nakarma ka tuloy ng tryout. Hindi ka tinanggap. At sana, magsilbing aral sa'yo to. Huwag ka masyadong pabida. Yung kagustuhan mong gustuhin ng marami, iniwang ka mag-isa. Pero may natutunan ka naman sa mga nangyari.
Kaya wag mo nang isipin yung iba. Di mo na kailangan mag-sorry, pinatawad na kita. Kaya sige, rounds mo na. Maglinis-linisan ka na siya, boy. Itodo mo pa. Babasagin ko to. Di mo na ako kailangan pagsabihan. Pinagsabihan ko na. Time! Binattle niya yung sarili niya doon. So, buong round, no? Buong round binattle niya yung sarili niya doon. So, wala akong masyadong i-comment pa doon. Kasi kita niyo naman, wala naman naging punchline si Sir Deo para kay Shaboy, no? Parang statements lang about dun sa issue or dun sa nangyari nga nung Ahon 13, yung mga negative comments, yun. Parang ayun lang yung umikot or dun lang umikot yung round 1 ni Sir Deo. Yung happenings nung Ahon 13, yung issues, yung mga ano sa kanya, mga bash, no? Siguro ganun to. So yun, statements. Tapos parang kinulong na niya yung sarili niya doon na wala na akong tatanggaping mga punchline or mga bara kay Shaboy kasi pinagsabihan ko na yung sarili ko. So ayan, yun lang naman, umikot lang naman doon. So tignan natin kung paano naman babasagin ni Shaboy yung ganong ginawa ni Sir Deo. So sabi nga ni Sir Deo, promo battle. So yun, i-judge pa rin natin to kung paano tayo mag-judge na battle. Okay na, game na? Yes! Tangina mo! Hindi ako kasi tanga mo, gago. Tangina mo? Anong gantong itsura? Pangit ng imahe? Puta, lupit naman. Tingnan mo nga yung sapatos mo. Sapatos pa ba yan? O, putik na yan. Tangina, mukha kang tanga lagi, Deo, sa mga pinaggagawa mo. Ako kaya kong gawing matalino yung sarili ko. Hindi ka ba na sa sarili mo? Ha? Teacher ka pa man din. Okay, game na? Yeah! Sa wakas, natuloy na rin yung laban na inaabangan ng karamihan. Laban ng dalawang battle MCing kadiring naghahalikan. Pero oras na to ng paniningil, Deo, dun sa pinagawa nyo sa akin nung ahon na hindi nyo binayaran. After nyo akong pakinabangan, ba't bigla nyo na lang akong tinakasan? Ngayon, nasan na? Nasaan na yung 10K na pinangako nyo sa akin after natin gawin yung pumalpak nyo na plano? Kala ko pa naman may paninindigan ka sa salita, tulad ka lang rin pala ni Cayetano. Kasi nananahimik ako sa bahay nun, tapos tinawagan nyo ako para gamitin yung karisma ko sa tao. Ang ending, ayun, pumalpak. Nung in-upload na yung video, biglang nagpaka-depress na lang si Gago. Kasi hiniwalayan ka ng syota mo, di ba? After niyang mapanood yung nangyari sa atin nung ahon. Pero congrats! Kasi balita ko, nagkabalikan na raw kayo ni Marlon. Anong pakiramdam na nilaplak mo ako tapos kinutsupa mo siya? Puta, di ba kadiri? Yung tipong ikaw lang yung sumusubo sa kanya pero dalawa tayong nakakalasa ng tite. pero seryoso, may girlfriend talaga to si Deo na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang mananahi. Sobrang flexible ng girlfriend yan. May syota ng teacher, may syota pang ibang lahi. Real talk, yung syota mong nasa ibang bansa ay palihim na inaararo ng Arabo. Kaya pag uwi niya dito, malamang yung butas ng pekpek niya singlaki na ng tabo. Kaya wag kang papayag, Deo, na uuwi siya dito at sasabihin na buntis siya at ikaw ang ama. Kasi hindi mo mabubuntis yung Deo kahit ilang beses pa niyang basahin yung chat mo na, be, na ipasok ko na. Tanginang relasyon yan, sa messenger kayo, nagkakantutan. Ang sweet niya sa'yo sa chat pero meron siya dong kaharutan. Di ba? Mahal na mahal mo yun si Gamatatsu 14. Na napilitang pumatol sa ibang lahi dahil sa buhay niya ay kapos eh. Sayang naman yung sumpaan yung dalawa na pag-uwi niya kayo'y magpapakasal. Habang ikaw umaasa na matutuloy pa si Gamatatsu sa ibang lahi, nagpapaanal. O ano sasabihin mo? Ulul! Baka mamaya tanggin nyo na inopera nyo ako ng bayad para mapakyat sa entablado. Kung naging successful yun, malamang tiba-tiba to. Pero nung pumalpak, bigla na lang ako tablado. Ulul! Anong sasabihin mo? Kundi dahil sa ginawa natin, di ako makikilala ng tao? Gago, matagal na akong kilala ng karamihan mula nung nasa abroad pa ako.
Dati marami nagpapapicture sa akin. Kahit anong genre pa yan, maparakista man o hip-hop. Ngayon may biglang magpapapic sa akin, sabay sabing, di ba ikaw yung nakipaglaplaban sa flip top? Oo, desperadong makapasok sa flip top kasi marami nag-aabang sa akin. Di katulad mo na binaboy yung kordero ng Diyos, ngayon sino ang mas desperado sa akin? Kasi nung process of illumination, imbis na mag-freestyle ka ng may kabuluhan, binaboy mo yung awitin na pangsimbahan, umpisa pa lang wala ka ng katuturan. Kaya nararapat lang na iban ka na sa flip top at sunugan kasi puro ka lang mema. Baklang sabik sa atensyon at kasikatan, pura Luca Vega. Pero hindi yan na persona ng grata sa flip top, bagkos binigyan pa siya ng pagkakataon. Kung ako sa Ideo, baguhin mo na yung estilo mo dahil uling tsansa mo na yon. Sapat nang para sa kaligayahan ng karamihan, lahat ng kahihiyan, tiniis mo. Ngayon patunayan mo sa kanila na may husay ka rin pag-usapang lyricismo. Tang ina siya, boy. Ako ng banat, Deo. Tang ina, parang first time ko mapanood si Shaboy na ganito kaseryoso yung mga banat, no? So, shoutout kay Shaboy, tang ina. Gusto ko yung ano niya, yung although hindi gaanong kalakas yung impact niya sa audience, pero lagi naman nating dinidisregard yung crowd impact kapag mga ganitong klaseng battle, di ba? So, yun. Ang ganda nung mga punto ni Shaboy. Sobrang ano ako doon, na entertain ako sa mga sinasabi niya na mga punto, na mga punches. Kasi direkta kay Sir Deo lahat 'yon. So sabi ko kanina sa round 1 ni Sir Deo, nilagay na ni Sir Deo yung sarili niya sa isang kahon na parang parang pinoprotektahan na niya yung sarili niya sa mga sasabihin ni Shaboy. 'Di ba? Kasi yun nga, sinabi, parang kinausap na or binatel na ni Sir Deo yung mag-isa yung sarili niya doon sa salamin, 'di ba? So ang pinaka naging naging punto nun is nilagay ko na yung sarili ko, or sinabi ko na sa sarili ko yung mga sasabihin mo. So ano pa yung mga sasabihin mo kung nasabi ko na sa sarili ko. Yun yung pinakapunto nun eh. Then pagdating ng round 1 ni Shaboy, sabi ko pa nga, 'di ba, sa inyo kanina, paano babasagin ni Shaboy yung Sir Deo na nakaloob na sa isang nakaloob na sa isang kahon na hindi natatablan ng mga ganong bara. So ang galing lang, no? Real talk, no? Real talk. Tsaka real shit lang. Ang ganda nung execution ni Shaboy sa mga bara niya. Kasi ina-expect ko na talaga na hindi natatalab yung mga sasabihin ni Shaboy, kasi nga pinagalitan na ni Sir Deo yung mag-isa yung sarili niya, di ba? So akala ko magiging ganun, pero naging effective pa rin. Ang ganda pa rin ng punto, di ba? About dun sa flip top na issue. Tapos ang gusto ko rin yung pagiging well-rounded ni Shaboy. Although hindi naman gaanong nag-stand out yung mga jokes niya, pero sumusundot yung mga jokes eh. Yung tulad nung maraming nagpa-picture sa akin sa abroad, mapa hip-hop man or rockista man or hip-hop man, something ganyan. Tapos biglang dito, mag-picture daw parang ikaw yung nakipaglaplapan sa flip top doon. Natawa lang ako doon. Tapos yung about dun sa kordero ng Diyos na yung yung bakla na basta yung sa Facebook yun hindi ko na maalala, basta nagets ko yung linya ni Shaboy doon. Ayun, maraming lines si Shaboy dito na para sa akin pasok talaga kay Sir Deo. Maraming linya si Shaboy dito na mabigat at alam mo yun, on point. So nagustuhan ko execution totally round 1 ni Shaboy kay Sir Deo, kasi yung ratings na yun is para kay Sir Deo lang talaga. So ang nangyari, ang pinaka naging story ng round 1, ang pinaka nangyari dito is Sir Deo nilabanan niya yung sarili niya. Si Sir Deo si Sir Deo binatel niya yung sarili niya. Si Shaboy naman binatel si Sir Deo. So parang ang naging laban is 'di ba? Pinagtulungan yung isang katauhan ni Sir Deo. Tas yung isang katawan ni Sir Deo, pinapagalitan niya yung isang Sir Deo. Tapos, diba? Nagets niyo ba? Gets niyo ba yung punto ko? So, ganun. Parang naging 2v1, no? Binugbog ni Shaboy talaga si Sir Deo. Dito pa lang, round 1 pa lang to. Ano pa kaya sa round 2 and 3? So, yun. Kung mapapanood ni Shaboy to, pucha, ang ganda nung round 1 mo, Shaboy. Sana 2 and 3. Mas maganda pa at mas pulido pa. So, kung bibigyan ko ng score to, bibigyan ko to ng 10-7 in favor of Shaboy. Malayo talaga yung agwat kasi more
more on punto, punches, yung ginawa ni Shaboy dito. At para sa akin, nagustuhan ko yung execution, ang ganda ng performance. Diba? So, ayan, Shaboy. Round 1. Ang haba. Grabe, ang haba naman nun. Ang haba, min. Masyado ka naman yatang seryoso. Sabi ko na nga ba, magsiseryoso to eh. Okay, round 2 na. Palakpakan mo na dyan. Round 2 na. Ibubuhos ko na to. Huwag niyo akong yabangan. Botos MC, putang ina, uubusin ko kayo. Kaya simulan natin sa mga champion. Talagang nakakairita. Class G? Class? Estudyante lang kita. Sunod natin yung kaka-champion lang ngayon. Masyadong pauso. Pangalan niya i-third. Kaya nga third, hindi ka numero 1. Kaya kahit magsama-sama pa kayo, itotodo ko na to. Di ko na kailangan ng pilos. Piloso po ako. Tapos yung Calix, di kita bet. Reklamo ka ng reklamo sa certificate. Tanang nalalagyan ko na lang yun ng dead. Si Supremo, tangina mo, nakakaboyd ang puta. Bago mo ako yabangan na matalino ka o smart ka, magpa-load ka muna. Ano? Binanggit ko lahat yung mga pangalan, mga putang ina nyo. Pasalamat kayo, Unknown, pinakilala ko kayo. Nice. Kaya wala akong pakialam kung ako man yung dayo dito. Di ako pwedeng huminto. Ikaw, gayahin mo na lang si Makoy, magbantay ka ng pinto. Yung mga katawan nyo talaga mahati ito. Pag natalo ako ngayon, magpo-pose ako parang si Da Vinci. Babawi ako. Babawi ako. Ulul, gago. May nalalaman ka pang babawi. Ayun, talo. Ano? Bumabattle ka para sa sining? Para saan? Papagwapo ng himahe? Para ka pala si Antonio Batan, bumabattle lang para kumantot ng babae. Issue! Spoken words pa more! Kasi ako bumabattle ako kahit walang TF eh. Uy, joke lang. Pero bigyan mo ako mamaya. Bigyan mo ako mamaya kasi ako yung nagpapi. Pinakita ko lang na kaya kong lumaban. Di ko na kailangan ng nego, G. Ano, G? G. Ano? Wala ba talaga mga partner? Ano, wala ba talaga? Tinatanong kita, Casper. Ano, magaling ka ba talaga magpatawa? Pero bakit sa akin ay iwan? Ano, magaling ka ba talaga? Kilan? Pero babaero daw to si Shaboy. Tangina, akin na. Pero panis pa rin to sa akin kung usapang babae. Mati na. Ano, gusto mo? Usapang babae o sige, bibigyan kita. Bagay kayo ni Paldogs. Kasi mukha kang anito. Kasi ako pag kinain ko na, iniiwan ko na lang na parang platito. Ano? Bakit hindi mo na pala binibigyan ng battle sila X-Chan, Kulas, at Apollo? Masyado kang maboka. Di mo na binibigyan ng chance yung mga tao. Bakit hindi mo na ba sila tropa? May favoritism. Yung mga galawan mo sobra. Palibasa bias ka sa Unknown at ako. Mamatay na kayo! Para sa amin, isusupalpal ko to. Yung mga galawan yung supot. Mga kupal kayo. Kaya galit na galit sa'yo si Poison 13 at Batikas eh. Ngayon nyo kami palagan. Ngayon nyo kami batain, nyo tinatawag yung bataan. Kasi kami, meron kami JD kung usapang batakan. Meron kami Poison 13 kung usapan dramahan. Meron kaming Batikas. JP Bakalan. At meron kaming Deo kung usapan putangin na change topic.
Kaya sa susunod na tournament, ako'y dadali na. Ako ang magcha-champion sa Pedestral 3, M-Side sumali ka! Ano siya, boy? Mga battle ba ako para sa TF? Gago, wala kang kwenta. Ikaw nga, ninunegosyo mo yung mga tao dito. Sino sa atin desperado sa pera? Takin na to, nagbebenta ng yosi at alak. Gago ka? Nang dahil sa'yo, yung gut bars magsasara na! Time! What the fuck? Ikaw naman! Okay, so ano ba? Pinakinggan lang natin si Sir Deo doon. Ganun pa rin, no? Yung atake ni Sir Deo, ano talaga, hindi niya talaga masyadong binibira or pina-punchline or sinusuntok si Sir Deo, si Shaboy dito. Same lang do sa naging performance ni Sir Deo sa round 1. 'Di ba sa round 1 binattle niya yung sarili niya. Dito naman sa round 2, binanggit niya yung mga battle MC dito sa Motus, 'di ba? So, ayun. Yun lang. Parang pinromote lang niya yung mga battle MC dito sa Motus. Yun. Wala pa rin tayo narinig ng mga punchline papunta kay or para kay Shaboy. Unlike si Shaboy naman naka-battle mode na more on Sir Deo talaga yung mga punchline niya. So yun, tignan natin yung magiging. Pero yun, yung round 1 ni Sir Deo, kung entertainment, mas gusto ko yun. Kasi syempre, nadama yung mga battle MC dito sa Motos. Tapos ako yung magcha-champion sa Pedestal 3, M-Side sumali ka. Nakakatawa yun. Unlike sa round 1 na umikot lang talaga siya at sa salamin, no? Medyo hindi rin maging maganda yung timpla nun. Pero pagdating sa round 2, mas okay yung performance. Pero still, kulang yun sa mga mabibigat na suntok. So, yun, Shaboy tayo. Nagko-complain pa ang puta, hindi na raw binigyan ng battle si X-Chan, si Apollo. Paano bibigyan yung mga MC mo sa Bataan, mga bobo? Tapos anong sinasabi mo sa akin kanina? Ganyan talaga estilo niyan. Titirahin yung ibang MC para yung sakit mapagtakpan. Pero pag uwi niya mamaya, deep inside, masasaktan. Kunyari, walang pakialam sa kalaban. Estilo mo yan, ginawa mo na yan sa Insane Battle League, di ba? Estilo mo yan. Yung mga nasa comment section, sasabi, ang galing ni Deo. Ulul, tangina mo. Expected na namin yan sa'yo, Deo, na hindi ka maghahanda. Dun sa may TF nga, tamad ka, sa walang TF pa kaya. Kaya si Ryan at Vincent, bad trip sa'yo. Sayang lang daw kanilang binayad. Akala kasi nila talagang komedyante ka tulad nung gumanap dun sa komersyal ng Banayad. Sinasabi ko to sa'yo, Deo, para sa katotohanan ni kay Mamulat, na kapag Banayad Whiskey, si Dolphy. Yung si Dolphy yun, yung nakailang take na. Tapos nalasing na si Dolphy dun sa Banayad Whiskey na yun. Inatawa rin ako ng tawa dun sa commercial na yun. Okay, tawa lang, naalala ko kasi natawa ako dun. Binayad. Akala kasi nila talagang komedyante ka tulad nung gumanap dun sa komersyal ng Banayad. Sinasabi ko to sa'yo, Deo, para sa katotohanan ni kay Mamulat, na kapag binayaran ka sa written format na battle, dapat marunong kang sumulat. Napakawalang kwenta mo, Deo, habol mo lang sa kanila ay kumita. Kaya pinapasabi ni Ryan na putang ina mo daw, wala ka raw naitulong sa kanilang liga. Alam mo kung bakit lumipat na si Batikas, Poison at JD sa Cavite? Ha? Alam mo kung bakit lumipat na si Batikas, Poison at JD sa Cavite? Kasi kinahihiyanan nila yung Bataan dahil dun sa ginawa nating kadire. Habang sila nagpupursige na i-push para palakasin ng lirisismo, ikaw naman nagpupursige na makahanap ng lalaking ikikis mo. Kung di nyo ako inalok ng bayad, yung halikan, di ko yun gagawin. Nagkataon lang kailangan ko ng pera nun, kaya yung pride ko nagawa kong lunukin. Kaya nga hindi ako excited na gawin yun kasi meron naman akong sex life. At kung usapang halikan sa lalaki lang, puta, sawang-sawa na ako kay M-Site. Wala nang chance mag-boom yung karir mo, ba't di mo na lang kasi tanggapin? Na ang inaabangan na lang ng tao kada battle mo ay kung sino ang yung sunod na lalaplapin. At anong ginagawa mo dito? Di ba tinalo na kita dati? Dun sa Artist Basketball League, kaso nagmukha ka dung di kasali. Motus versus PSP, talagang yung laban pukpukan. Habang nagiinit yung mga players, pinapainit mo naman upuan.
Pinabiyahe ka ng maaga mula Bataan to Manila. Tapos di ka nila pinalaro, doon ka lang sa warm-up pinatira. Ikaw pa naman yung pinakamaaga doon, nauna ka pa sa manok na tumilaok. Ikaw pa naman yung pinakamaaga doon, nauna ka pa sa manok na tumilaok. Nakalong saksat nipad ka pa, di ka naman pala ipapasok. Yung pormahan niya doon, grabe, parang dadakdak na jamuran. Kaso mukha kang basketballistang mabaho, dapat pangalan mo, Deo Durant. At pag-usapan naman natin yung ginawa mong pagtrato sa amin sa Bataan na talaga namang nakaka-oh my God. Sa sobrang init ng pagtanggap mo sa amin, pinagmukha mo kaming siomay Brad. Kasi pinatulog kami neto sa kwartong yero lang yung bubong, tapos walang kisame. Ang puta. Sa tuwing may dadapong kalapati, may nahuhulog na buhangin, nagmukha kami dong tinapay na may sesame. Pasalamat na lang kami, kumuha ng electric fan yung tropa mong si Jeremy. Kaso bukod sa di na gumagana yung number 3, dadalawa lang yung blade ng LC. Kala ko pa naman pag nasa probinsya, yung klima malatagaytay. Kaya pala yung souvenir sa lugar nyo nakalagay, I love Bataan, nakasulat sa pamaypay. Pero maiba. Okay. Di ba nagpatulong ka sa akin dati para yung page mo ay sumahod? Panay pa ang aya niya ng collab para daw pangalan niya rin sumabog. Trying hard na magpaka-vlogger, wala namang kwenta content mo. Habang ako, puro million views dahil sa witty concept ko. Kasi ikaw ay komedyanting pilit, paano kanila tatangkilikin? Kung di natural sa'yo ang pagpapatawa, wag mo na lang sanang pilitin. Sahod agad nasa isip mo, tingin mo sa mundo namin parang gripo. Malaking sahod agad gusto mo, yung views mo nga wala pang 1,000. Wala kang naitulong sa karir ko, kaya wag ka sa akin magbida. Kaya applicable din sa'yo yung sinabi ni Sinyo na mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Ano yun? Wala kang naitulong sa karir ko, kaya wag ka sa akin magbida. Kaya applicable din yung sinabi ni Sinyo na mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Alam kong naramdaman mo nakaraan na yung karir mo sa flip top ay malapit nang madisappear. Kaya kinailangan mo na ng mouth to mouth ko para mabuhay lang ang iyong karir. Lakas nun. Lakas nun. Haba, butang ino. Tangay na solid pa rin. Hindi ko i-disregard yon yung writtens, yung ganda ng writtens ni Shaboy para kay Sir Deo. Props kay Shaboy kasi ganito yung preparation niya. Props kay Shaboy kasi hindi niya, alam mo yon, hindi niya dinaan sa mga jokes yung mga banat niya. Props kay Shaboy sa magandang execution. Props kay Shaboy para sa magandang malakas na punto, magandang performance. Tangina, props sa rounds 1 and 2 ni Shaboy. Sobrang tindi nun. Sobrang lakas nun. Gusto ko yung presence ni Shaboy na chill lang pero sumusugat bawat linya na batuhin niya kay Sir Deo. Tangina, alog si Sir Deo. Para sa akin, enough yung mga punchline, enough yung mga punto ni Shaboy para sugatan yung Sir Deo. Kasi sobrang effective Sobrang effective ng ginawa ni Shaboy. Kasi alam naman natin dun sa issue nga dun sa Ahon 13 yung nangyari. So pasok pa rin yun, hindi pa rin naging dragging yung angle na yon. Kasi para sa kanilang dalawa lang yun Para sa kanilang dalawa lang yun. Tsaka fresh pa yung angulo kasi after ng battle ni Sir Deo sa flip top, ito yung parang comeback fight niya. Tapos si Sir Deo, ito rin. Kaya sobrang fresh pa ng angulo na ginamit nila or ginamit ni Shaboy dito. Kaya gusto ko yun. Gusto ko yung 1 and 2 ni Shaboy. Mabigat, on point, diretso. Tangina, solid performance Shaboy. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, parang first time ko mapanood si Shaboy na ganito kalakas yung writtens. Yun, 10 pa rin to. Perfect 10 pa rin to para kay Shaboy. Nagustuhan ko pa rin yung pagiging well-rounded niya. So, 7 pa rin kay Sir Deo. So, yun, 20-14, round 3. Halo pa rin. Ano kung usapang real token lang, papabasa ko yung mga screenshot. Ano kung haba, butang ino. Halo pa rin. Ano kung usapang real token lang, papabasa ko yung mga screenshot Tangina Nagsend to ng pang Shopee Iba yung susuot pa natin dun sa may laplapan. Tangina, pasalamat ka, hindi ko ginawa yun. Tapos sabi mong 10k na bayad.
Gago, lit-lit nga lang ng TF ko dun eh. Nabawasan pa eh. Okay, round 3, gang! Okay, palakpakan naman dyan. Last, ang bata natin dyan. Sabi ni M-Site, gusto niya masaya lang daw yung battle. Kaya di ako tumodo. Pero bakit naman yung bata nyo masyado yatang seryoso? Ano? Setup ba to? Kaya nyo ako inimbita? Baka mawala yung angas mo pag siningil kita. Kaya pala binibigyan nyo ng pabor para magkaroon siya ng improvement. Kaya pala pilit mo nilalakad para magkaroon siya ng movement. Gago. Di ka pa nakakapasok, tanggal ka na. Kaya pilit na lang palang sinasakyan kasi ban ka. O ako ba yung may kasalanan ng lahat? Dapat awatin to ngayon. Kasi nakipaglaplapan na naghubad daw kami. Wala ka pa nga sa flip top. Gawain mo na yun. Kaya kung titirahin ako ng himpokritong itong pinapagaling ninyo, putang ina, round 1 pa lang, pinakita ko na ako yung sinasalamin mo. Di ba tama ako? Yun yung kanyang gagawin. Yan ang kanyang intensyon. Pero kada bato mo sa akin, parang dinudumihan mo lang yung sarili mong refleksyon. Parehas tayo ng imahe at sabay tayong nag-take off. Imahe, refleksyon, salamin. Putang ina, pangit ng develop. O di ba? O sige, isa-isay natin. Di ba naguhubad ka rin? Check. Nakikipaghalikan ka rin sa kapwa lalaki. Check. Ginagawa mo rin tanga yung sarili mo. Check. Ano, lalaban pa ba? Nagbanggit na ako ng check, check, check. Kaya tinamaan ka. Ano? Ganito pa yung gusto nyo dito para mas lalong gumaling. Nagtawag kayo ng all gods, so ogag yung dumating. Ano, magagaling ba talaga kayo? Mga matatapang ba, walang mga panapat? Eh kung matatapang kayo lahat dito, tangina, magpakamatay tayo lahat. Ano? Sample daw. Kasi yung mga wordplay dito, parang ibang bansa. Labas pa ng Mars. Wordplay kayo ng wordplay. Ayun, sarado na tong gut bars. Nagalit yung may-ari. Kasi di na mabenta. Meron nga kayong wordplay. Wala naman kayong pangrenta. Kaya bilang regalo ko sa lahat ng mga tao na nandito, huwag na kayong bibili sa paninda. Ako na mismo magtitimbre. Meron akong dalang yosi dito. At kaya ko to ibigay ng libre. Okay, sige, sige. O, pati-hatihin mo na lang sila. At higit sa lahat, meron pa ako lighter, pansindi. Kaya shoutout sa mga sponsor. Shoutout sa Crown Manila, Pastry Vapor, Menji, M-Lab, PSP, Sisig Repeat, Dollar Records, at Hans ng Motus. Alam nyo na yung pakay ko. Ako na bagong may-ari ng Motus Battle League. Yung sponsor, pakidala sa bahay ko. Pero palakpakan natin si M-Site. Ang hindi pumalakpak, mamamatay yung nanay mamaya. Gago. Pero maraming salamat kay M-Site sa pagtaguyod sa larangang ito. At bilang huling mensahe ko sa iyo, Shaboy, tandaan mo, wala akong dapat patunayan sa iyo. At ikaw, kuhanan mo ako ng mabuti, baka agawin ko sa iyo si Madi. Uwi na ako, Gcash mo na lang yung TF ko. Sasakay ako ng bus. Kaya lang nauna ako. Kaya rounds niya pa. Time! Motus, magingay! Wala nang ano, no, wala na masyadong explanation dito. Wala lang, nag-perform lang talaga si Sir Deo dito, no. Hindi siya pang ano, hindi naging battle
mode si Sir Deo dito. Nag-perform lang siya for entertainment na lang talaga. So, yun. Shaboy tayo. Utang ina yung sinasabi niya dito. Puro katangahan. Oo, motos yung pinasok, pero sa flip top ako naban. at yung sinasabi mo sa KM site sa sponsor, puta, walang kwenta. At least siya, pag ini-sponsoran, sinusuot, ikaw binebenta. At anong sinasabi mo na, bata ako na M-site? Bata ako na M-site? Ha? Tawag doon pagkakaibigang mabuti. Tsaka pag inuutusan ako niyang bumili ng halagang 100, bibigyan ako ng 1,000, tapos di ko binabalik yung sukli. Tapos ano, sasabihin mo rin na pinagdadrive ko siya. Tama ka naman doon, tumpak. Pinagdadrive ko siya mula sa bahay nila papunta dito sa shop, pero bayad nun full tank. Alam kong kalbaryo para sa iyo, Deo, kapag nakapasok ako sa flip top. Kasi ang mga gimmick at humor mo, malulukot ko lang na parang gift wrap. Kaya nung zoning 15, naging bitter ka sa akin, di ba? Kala mo di ko nalaman. Kasi yung ilang taon niyang plinano na pag-ubad sa liga, nagawa ko ng biglaan. Kaya na-alarma tong si Gago, kailangan daw niyang umisip ng bago, yung talagang tatatak sa tao. Kaya tinawagan na niya ako sabay sabing, Shaboy, may naisip ako gawin natin sa ahon, lap trip to at tsak, palakpakan. Bibigyan daw niya kasi ako ng 10K, kaya di na ako nakatanggi nung sinabi niyang maglalaplapan. Tapos after nun, pinagkalat yung galit sa akin si Enigma, kasama rin ba yun sa plano? O sadyang ayaw niyong mapasok ko yung liga, kaya siniraan niyo ko sa tao? Kasi oo nga naman, kapag nakapasok ako sa flip top, malamang ikay malilimutan. Kasi bukod sa kaya ko nang sumulat ng mga... Bukod sa mas mataas na yung humor ko sa'yo, kaya ko rin sumulat ng linyang may kapupulutan. At nung unang salta nito sa Cavite, si Gago nangamote. Inutusan ba naman ni Poison bumili ng gulay na sayote? Si Gago lumabas, bitbit pa yung kanyang pasaporte. Kala mo international na palengke yung pupuntahan, yung pala dyan lang, pasapote. Sa lahat ng kilala kong taga-Bataan, ikaw lang yung ginagawang Bataan ng kapwa mo taga-Bataan. Tagabili ng yosi ni JD, tagabili ng ulam ni Poison habang ikay pinagtatawanan. Inuutusan ka kung san-san, saklap naman ng iyong karanasan. Ibinalik ka sa panahon ng death march sa Bataan, kaya sinasanay ka sa lakaran. Speaking of Bataan, di ba may tinayo ka doon na liga? Liga na di nag-e-exist, kaya di na sa shoutout ni Enigma. Bataan rap kongkirang puta, mag-isip ka ng iba, boy! Ganyan na ganyan yung mga ligang kayang pag-championan ni Makoy. Kaya yung liga mo na buraot, puta binoboykot na dapat. 700 na nga lang yung grand prize, inilalapit pa sa kagawad. Kayo'y malabong makilala dahil palpak ang namumuno, kaya't wag nang umasang mamumunga kung wala kang pang-abono. Si Calix na mismo ang patunay, wag lang daw akong maingay, para daw di makati sa bulsa, pati tarpulin inilapit pa kay Binay. O diba? Di ba, Lix? Pero malamang pag kinompronta ka nito, ang isagot mo, no comment. Pero yung kwento mo nakaraan, binigay sa iyo yung grand prize ng installment. Nawawalan na to ng movement, kaya umi-extra na lang sa film ni Jiro. Nagmistula kang biktima ng trahedya na sinagip ng isang hero. Pero bad trip na daw sa'yo si Derek, huwag ka raw masyadong magpiling. Ikaw daw kasi ay bulag na sa katotohanan, kaya sinama ka sa pelikulang Piring. Pansin mo ba? Pansin mo ba? Yung eksena mo palagi ay naghahanap ka ng lalaki, kala mo ang ganda? Siguro yung eskwelahan nyo sa Bataan ng pananaw sa pagiging Boy Scout, laging bakla. Nakasuot pa na kulay berde na scarf na may disenyong kalabaw. Sasaludo pa ng ganto, yung pala may chuchupain lang kadabaw. Nagkamali ka ng pagtanggap sa hamon, ito ang pinakamalimong desisyon. Dahil may nagsabi ng lahat ng baho mo sa akin, alam mo kung sino? Desisyon. Desisyon. Tinapos ko to ng walang gimmick at eksena, pero nagawa kong magpatawa. Ngayon kayo nang bahalang umusga kung sino ba yung tunay na komedyante sa aming dalawa. Time. Yeah! Okay, tanga na. All 3 rounds yun, Shaboy. Syempre sa performance, lamang na lamang si Shaboy doon. Sa mga punchline, sa pagiging well-rounded, may mga patawa si Shaboy doon, and pasok yun, hindi naman pilit yun. Ayun, promo yung battle, pero para sa akin, all 3 rounds nakuha ni Shaboy yun. Sobrang ayun, sabi nga ni Sir Deo, seryoso, sobrang seryoso ni Shaboy sa battle na to.
Si Serdeo naman, chill lang, cool lang, entertainment. Pero since battle rap at alam nating promo to, hindi naman tayo diba? Kahit promo naman yung battle, ginajudge pa rin natin siya ng maayos. So, ayun, para sa akin, all 3 rounds, nakuha ni Shaboy yun sa performance, punchline, haymakers, lahat lahat ng mga categories lumamang si doon, si Shaboy doon. So, ayun, Shaboy, all 3 rounds, 30-21. Battle League Gaspangan 2. Magiging kayo para sa laban na yun. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa amin live at online. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang. Maraming salamat siyempre sa Crown Manila, Zyper Philippines, 100%. Maraming salamat sa inyo lahat. Siyempre, abangan nyo kami. Kita-kits sa event namin ngayong susunod na November 18 para sa Sinag 2. Sinag 2. Gaganapin dyan sa Circa Bar sa Makati. Yan, gusto ko agad magpasalamat sa may-ari ng Circa Bar, kila Pops Dadok at kila Parin Jack para sa pagpapahiram ng venue. November 18 yan, kita-kits tayo. At ultimo na mamumove ulit namin ng January yan, pero magaganap yan sa Northwalk, Northwalk sa Silang, Cavite. Yan, kaya yun, wala nga pala tayong judges, ito ay promo battle lang. Sana na-enjoy nyo yung battle na yun at sana salamat sa abangan nyo pa yung mga susunod na movie. Yun, so promo, and para sa akin, Shaboy yun, all 3 rounds, and shout out kay David, Michael, Santiago. Sana na-enjoy mo yung review ko sa battle at sa request mo na to. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.